Church of Sardis. Sa akong pag-study ani karon, why karang ang Turkey ba? Sa Turkey may kita nang kita ko nga mga church na i-mention diri. Anong significant man siya ang Turkey? Then nakala ko na ang Turkey mo na place ni Apostle Paul. Kabalo kita na ang Revelation gisulat ni Apostle Paul. Amen? Kung natuna siya sa Tarmus na place na kabalo ka persecution na sa mga Christian na siya, kabalo ka kasi kamatake kung saan iyang ipag-persecute sa iyaha, ginuto mo siya mantika. Pero wala yun siya na unsa, wala namatay. Ginabay na lang siya sa isa ka-island na walay tao, siya lang. At kapag ako bumoto na sa Ginoo, para masulat niya ang Revelation. Amen? Kaya ibubuto ng Ginoo. So, i-watch sa Ginoo, ibantayan, i-reflection sa Ginoo. Ito siya na isa. Nasulat niya ang Revelation. Mga pagpadayan, gikan sa langit, gikan sa Diyos. Amen? So, the church, we're going to be atong ipag-discuta ng Church of Sardis. So, yun po ang Turkey. Magkita po nila ang Noah's Ark. Dagat siya kayo mga karang significant sa Turkey nga church, Noah's Ark. You know, nga isang karon magkita nato no nga ang Noah's Ark is tinuod. Amen? Ang Biblia tinuod. Amen? Dahil mga ebidensya na naarito sa mga Arab. So, still in Turkey. So, number 3 po, Center of Paul's Mission. Ang Turkey po, center po sa mission ni Paul. At siya Galatian, nandito siya Ephesians, di ba? Nandito siya sa Colossians. Amen? So, pakita niyo kung ano sa Turkey. Ang 7 churches, yun na ito islutan, gikan sa unang sa 7, sa Turkey, yun na siya nakitabo. Amen? So, bisan pa, bisan pa ang atong end times nga giswan sa Ezekiel. Sa Turkey, manimo, na-ICDP ang Turkey nga patigong sa mga military aron gubat na mahitabo dira sa Turkey. So, significant kayo ang Turkey. Amen. So, atong iskutan ang Church of Sardis. Kani Church of Sardis no karang murag implication na karang siya karang view lang, but still kanang Church of Sardis man na, di ba? Mga katawhan na sa Ginoo, lahi-lahi og mga struggle sa bawat churches. Amen. So, ako ang iskutan ng Revelation 3, chapter 1, verse 6. Tayo ko, flash. Revelation chapter 3. Sardis. Revelation chapter 1, chapter 3, verse 1. Revelation. Amen. Sige, mas maayo kung saya. So, isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Sardis. Kini ang giingon sa nagubot sa 7 ka espiritu sa Dios o sa 7 ka bituon. Nasayod ako sa imong gibuhat o nasayod usab ako sa mga nga gidungog ka nga buhi bisan tuod patay kini. Busa pagmata, paglikon, ang anaa pa kanimo nga hapit na mamatay, kay nakita ko nga ang imong nahimo dili pahimpit sa atubangan sa akong Dios. Busa, hinumdumi katong pagtulunan nga gitudlo kanimo o imo nga nimo nadunggan. O imo nadunggan. Tumana kini o hinursuli ang imong mga sala. Kung dili ka magmata, muanha ako kanimo sama sa usa ka kawatan. Kung dili ka magibalo sa tangna sa akong pag-abot. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang word. Against sa church na Sardis. Nakita din ang Church of Sardis Mangol, noon itawag na niya siya karang dead church. Mayroong dead church man, patay na simbahan. Amen nga naman. Despite daw, ano dead church, karang sa history pa lang daan, kanina church, wealthy manunuwa na church, mga dato o sagaran, siguro mga negosyante, siguro halos tagan siguro 90%, located na siya sa west side sa Turkey. Dato na siya. Ang ilang mga building dito, mga window pagkaayo. So, despite daw sa ilang pagkadato, ang ilang church tawag of dead church.
Ang ilang church daw, vibrant o alive. Kay tungod, dato sila. But, na sila yung pride of honor ang church. But, is it called dead church? Because, they were living up in its past reputation, while its present reality was spiritual emptiness. Bisa naman di ay sa ilang pagkadato, sa ilang, siguro na siya, kaayo, but still, deep inside sa ilang mga kagalingon, na emptiness spiritually. No? Karang maayo lang sa tubangan, pero sa ilahan ng sulod, wala, empty. So, muna Ginoo, sa uban nga, sa mga churches, dahil na ay commendation na Ginoo ba? Diba? Na commendation sa first, second, and third. But this one, wala siya yung commendation na Ginoo. Gidireksyon niya ingon nga, dead church. O nagsakit-sakit di para sa ilang, patay ang inyong church. So, bisan pa man, despite sa ilang kadako, ilang wealthy sila, ang ilahang lugar, ang ilahang place sa ilang church is dead. Sakit na siya ng istorya, nagkita sa Diyos yung simbahan dead. Kay siguro nakita sa Ginoo ang kalahingan dyan sa uban. Nakita sa Ginoo nga, dili yung maayo nga sa church. Doon, dili pa tanan. Makita sa verse 3 nga, dili tanan nga, ginigyok ni Jesus, na agi uban nga, nagpabilin, nga naghingo, para kay Lord, but mostly siguro, wala na tawag ng church. Amen? So, mao yung mga rason, ganun nakaingon na Ginoo dili sa Church of Sardis, or maybe sa present, sa mga church, no, nga dead, patay ka mo. Number 1 is no personal devotion. Ang mga tao dito, wala na ipagigsanduhor sa Ginoo. Siguro, busy na lang kayo sila sa mga butang-kalibutanon. Wala na sila devotion sa Ginoo. Amen? Hindi naman kagaya sa Joshua 1:8, this book of the law shall not depart from me or from us. Thou shalt meditate it day and night. Amen? That you may observe to do according what is written on it. Amen? Joshua 1:8, palihog ko siya sa Bisaya. For there you will know your way prosperous. Amen? And you will have good success. I-remind ka ni Joshua, amen, na gi-remind na this book daw, dili na mag-depart. Sa personal devotion, mag-ganato, dili na kay muampo ta, mulol mo, mo praise sa Ginoo, mo kanta. Napo tayo devotion, pag-isang sa Ginoo. Wala ako sa walang rason, nganong patay ang ilang church. Wala devotion sa Ginoo. Siguro, umata na lang sila, pubuntag or sa ato ang umata na lang buntag para magluto. Amen? Mamuan, mag-andam sa mga sa ibang tandano, sa mga bata, wala na sila devotion na. Amen? Amen? Number 2, no anointing. Amen? Importante kayo ang anointing. Amen? Kaya ka na anointing mangwa sa isa ka tao, isa kinsa pwede magkaroon ng anointing kung imo lang timuhaon. Ang anointing mangwa, very powerful kay nakay amigo, nakay Christian na kaupay, hallelujah. Ikaw na kay anointing, labi na naay sakit. Kung ikaw na kay anointing, sa pag-imulang muha na siyang gulitan, ang puwan, maayon na siya itong anointing na nakakanin mo. Amen? So, importante sa church, mga kita ba ang doon church, importante ka napang tanan yun, nakakay anointing. Ako yung tinuwaon. Although, hindi mo maka-speak of other language o sa man, but God, mga Lord, ang gitinguha ng anointing, Lord. Anointing for na may mga anointing na lahi man no, anointing for the sick, anointing for those wearing, na ikaw makahubay kanina. Mao na siya. That's why we need always the anointing. Amen? So, anointing, kung hindi ka anointing, kung wala kayo devotion. Amen? Kung wala kayo pag-iksanduro sa Ginoo, hindi ka magkaroon ng anointing. Kaya paminaw lang, sa kuwan, attitude. We need someone also to anoint us. Amen? Mga mentors na to, na maminaw ta, magpa-disciple ta, then, ang ilang anointing, pwede po na to
makuha. Amen. Ma-impart ang ilang anointing ka na to. Amen. Means the absence, kanang walang anointing means the absence of divine empowerment is spiritual authority or blessing associated with the Holy Spirit. Kung wala ka anak, then, yes, matawag ka Christian, matawag ka, pero parang empty ba ka, ganing nga ay, parang nahanglan mo nga, peace na puhi ko kay na ilang paminaw, and all, o ikaw, wala ka anointing ka sa Ginoo, hindi siya ka maka. Amen. So, better to nga mangitan kanang yung mas kadalayan hindi para pud mahimo yung epektibo ang imong pag-ampo. Amen. Ikaw tutuha pa ka nga wala ko kay anointing Lord na kung kailangan na kay niya then ask somebody na anointing para ang imong pag-ampo ang inyong pag-ampo epektibo. Amen. So number 3, nganong itawag man siya nga leadership, nganong man sa rason, nganong itawag siya, walay glory. Amen. Wala kay glory. Hindi na makita, wala siya kayo na glory ba? Hindi na makita, hindi na naman pinapresence si Lord. Amen. Wala na siya kaya, ano na lang, carnal na lang tayo. It's a way of religious thing. It's a way na lang religious. Okay, routine na lang tayo, mukanta, musayaw, but the presence and the glory, wala na. Yun ang pagpahatag o kaymayaan sa Ginoo. Amen? Amen. Wala na ba? Walang matawag siya na teacher. Wala na ipaghatag kaymayaan sa Ginoo. Self-proclaim na usahay. Self-proclaim na tayo natin na usahay na karamihan na ay mga tao na mukuha sa tuwa, mudayig, mo praise, o sa iwata, ako na good name, makalimot usahay ka ng tanang glory sa Ginoo. Amen? Tanang glory sa wala. Atuwa, wala siya, atuwa. Tanang glory, tanang pagpadayo sa Ginoo. Amen? May sabag ko kay Moses ba nga, i-action timuha ang glory, makita ang glory ni Lord. Amen? Kay, diyan sa glory ni Lord, diyan siya kayo na glory, kung di may pastor, grabe, makahupay mo sa tanan, wala mo transform yun kanimo, ang glory ni Lord. That's why kani mga musician, mga padre, yung maon dyan nga ang glory ni Lord, hindi kayo, flow ka muna sa congregation. Amen. Kung saan na mo din, flow na siya. Amen. So, we need anointing. Also, musicians, singers, need yung anointing. Kaya mga kanta, hindi na mere kanta lang. Kaya ay message pa na mo flow, padulaw sa mga congregation na ma-feel nila o manasig sila, mahupay nila ang mga kabulanan, makanawag sila congregation. Inaagi pa lang, pagkanta pa lang daan. Amen. So, need yun ang glory, personal devotion, ang anointing o ang glory. Amen? Kung ikaw pa, no power. No power. Hindi na siya usang power, ha? Power na siya sa Holy Spirit. Di ka sa Holy Spirit. Amen? Sa'yo lang, no power itself, self-effort lang. No Holy Spirit. Amen? Example lang po na ako. Sila man sila pinadrin. Habang ko siya tingog, self-effort sa mabuhos ang ilang skills, ilang talent, self-effort, wala ni Holy Spirit. Kita, Christians, na nakasinatik na sa Holy Spirit, masinatik makapil mag-ginagawa na, ang dryness ba, kaya makayong magkuhan mo lang daan, dahil malimunan, wala man, hindi mo siya kayo mas-sense ba yung ginagawa na. So we need you always to magpabasa, di ba? Sa Holy Spirit. Yung talaga magpa-immerse daw, hindi kayo magpabasa ka sa immerse, magpa-simple, magpa-ilalong. Yung anak, hindi na kayo maglangon lang ka, but immerse. Dapat kayo unta, yung anak, unta tawag Christians, para yun, magpuno ka ba? Hindi na mula ka aling ang church, na si Paana, na establish siya, kita ba ng church? Wala lang yapon na hita po. Ano yun empty na yapon, na emptiness. So we need the power of the Holy Spirit. Tingnan nyo sa Acts 1:8 gani, di ba? Katong sa Acts 1:8 na nagbautismo sa Holy Spirit. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. You will be my witnesses in Jerusalem and all the earth, in Samaria and all the parts of the earth. Meaning, makadawat yun tag power. Makadawat tag pinasahig yun na hiyog sa ilang power. Hindi lang kayo gusto ng power. Patinalan na lang ka ba nga? Wala din naman ako ang isulti, but it's the Holy Spirit that you, amen?
Sayang, katulad example kayo nga si Moses, kaya siya nga, ikaw makapagawa sa mga Egypt, sa mga Juda, Israelites sa Egypt. Niya, ikaw ang istorya sa siya, Lord, Father, si Juan, hindi ko siya makikibala, siya mo storya. Saan Lord? Pero anak ni Lord, may mobile ko mo. You think, wala kayo Holy Spirit tayo na anak? Because they are one. Ba? Yung Trinity, na siya. So, tingala na si Moses nga, kuyaw na siya manulti. Matingala na lang sila nga, lahi na multi na siya. Amen? Nakita yung isa ka isang testimony ko sa pastor nga, hindi siya katanong ng English. Kasi kay wala siya ikuan. Pero puno ko siya sa Holy Spirit. 40 days siya nag-fasting. You know what? Pagtindog pa lang niya, pakapaka yung English siya, tingala siya. Hindi man siya kabalo English. Bistak majorin na po. Pero because of the Holy Spirit, it gives you utterance. Utterance to say kung sa man ang iyang gusto pahitabo. Ito pa, istorya. Amen? So, inanak ang power sa Holy Spirit. Even sa deliverance. Amen? Kung mag-deliver ka, di basta-basta ba hindi kita mag-join mga Christian, sa mga tao, pero may tao sa mga event, sa mga demonic na dili na sa kalibutan. Amen? Gagarian rin sa mga demonyo. Sometimes, sa na, hindi mo nakasudan ba? Sometimes, paano ka ba? Then, wag ito mo lang Holy Spirit, hindi mo na deliver, hindi mo na ikuan. Asa naman? Ay, power? Wala. Wala yung power. So, kita Christians, we have to log in yung tingwaon na naatay Holy Spirit permitting. Amen? Sama kay David na yun siya, Lord, create in me a clean heart. So, ilangan dyan niya before we accept kung ang Lord, so we create in us a clean heart. Lord, create in us a clean heart, O God. And renew a right spirit within me. Amen. What right spirit? Espiritu magitan sa Diyos. Amen? Cast me not away from thy presence. Ang presensya sa siya, ayun ko Ginoo, pawas imong presensya, nakabalo siya sa presensya sa Ginoo, naagdi ang tanan. Amen? Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Ingon si David nila. So sa unang panahon pa rin natin yung Holy Spirit, nagikuban. Kani ato karon o sa wala katapusan na ang Holy Spirit. All you need to do, sa man, speak the word, paminaw man siya. Kaya ikaw, Christian, gawat na mo si Jesus, naan naman ang Holy Spirit. I-acknowledge naman mo siya. Amen? I-acknowledge naman mo siya. Iguban sa yan mo. Pero kay Sister Irene, na siya karoon sa pagbalata tungkol sa iyang anak. Then I will pray for the comfort of the Holy Spirit. Amen. Ma-comfort yun ka. Dahil mo lang yun acknowledge ang Holy Spirit. Amen? Amen. Kung na may rason na lalo na himong dead church ang service or ang church ang congregation, but napoy di mo si Jesus para kanang mga rason na mawala, mahulipan o kung saan. Amen? Na siya i-rebuke ba? Na siya i-rebuke. Amen? Makita natin siya sa verse na i-rebuke si Jesus ito sa Revelation church. Amen? Jesus rebukes the congregation for having a reputation of being spiritually alive, but actually being dead. Jesus rebuked them to, number one, is to wake up. Pagbata, wake up. Sometimes, din mo sa Bible, ang dead mo sa pasabot nila ni Jesus, karang natulog lang. Amen? Karang, tagaan nag-church mga umat. Karang parang kay Lazaro, katong si Lazaro, namatay siya, di ba, siya, itong niabot si Jesus, nagilak si Martha, uban pa, na siya, Lord, kung nakapan ang takadiri-diri, ito mamatay yung mga suon. So, si Jesus, nagilak, kay suon sila ni Lazaro, at ingon siya na, wala daw siya na natulog. Kung even, kung tawag ko niya, o nabuhi, amen? Kung even katong bata ng 12 years old, na namatay ng unta, gato ni Jesus, ingon siya, na wala din siya namatay, natulog lang. Amen? Natulog lang sa niya, bangon, o ibangon na matay. Yung anak karoon si Jesus. So, kita, as mahal ka ni Jesus, as a church, di ba? Ako na nag-iputan ko, kabalingon ka sa service, as mahal ka ni Jesus, ginitong ka niya, di ba? Kita na mga Christian, no? Kung
kita din manuod, kung review mo ta kay it's a way of showing love man yun na. Kung hindi mo i-review, sakta mo siya, hindi mo na yung mahal. So, God loves us so much that review the congregation to wake up. Wake up mo, pag matagin mo yung tao. Wake up na. Romans 13 and Romans and Ephesians 5:4. Wake up, sleeper. Rise from the dead and Christ will shine on you. Amen? Wake up, sleepers. Nakatulog na pag-igugma rin na. Nakatulog na pag sa durog ya sa Ginoo. Saying on, wake up daw. Pagmata. Amen? Mata pa rin, pagmata. Kung sila tulog na. Pagmata. Pagmata dong. Amen? Pagmata. Meaning spiritual call to live a life of sin. Wake up from spiritual laziness and live openly in the truth and love of Jesus Christ. Wake up daw from the spiritual laziness. Hindi man ko rin, anong laziness man? Nalala ko daw sa akin, no? Okay na sa tuwa ba? Nga, isimba, mga po lang. So, di na, wake up, house sleepers. Paghimo sa gulotod sa inyo. Amen? Tingnan ko diya sa Romans 13:11, which urges believers to wake up from your slumber because our salvation is nearer now and then when we first believe. Given ni Paul ang mga Romans to wake up, pagmata mo. Because the salvation is nearer now. Ayong pagkatulog. So, somehow, ang dead church, ang dead, somehow, natulog. Amen? Sayang atong mga pagigugma, atong sa Ginoo, natulog na din atong pukawon. Amen? Atong pukawon. Pukawon ang pagigugma sa Ginoo. Amen? So, number 3. Repent. Repent. Kay ang laziness, ang pagka-dili matinuon is a sin also, so we need to repent. Amen? So in the Acts 3:19, which is repent therefore and turn back and that your sins may be blotted out. Meaning, maybe wiped out blotted, mawala. So we need to repent also sa itong mga buhat. Amen? Sa kulang-kulang sa Ginoo, we need to repent. Amen? So that your sins will completely forgiven and erased. Kaya po pag-repent po brings also na siya deep spiritual deeper of renewal sa atong peace. Amen? Bubot-bubot kaayo kung ang sin, mabilin Lord. So, bubot kayo, wala tayo peace ba? Atong spiritual atong kabahin, wala yun. Amen? So, we need to repent. Amen? So, repent sa self, repent pag hinusol. Amen? Hinusol. Number 3. Strengthen what remains. Urging believers to revive and fortify whatever fading faith or spiritual practices they have left. Or strengthen the what remains. God rebukes those people na strengthen. Kung siya patungkol sa nabilin kayo, hindi mo dito, as a Christian, hindi mo dito totally galing na dead na dyan, di ba? Naama magigay, kung naman tayo mga salar, sa dapat rin nga naging kaya ito makapaymayan ko sa Ginoo. Amen. So, i-strengthen daw na ito ang naging pagpuo, pagsalig niya sa Ginoo. Muna iyang i-iwan sa mga katong Church of Sardis or even daw ma-apply na ito para sa itong mga kinabuhi. Amen. So, parang tulong kabutang na ginisputan, gi-review ni Jesus sa Revelation. Amen. Sa Revelation chapter 3 verse 15. And even si Jesus nag-review, hindi na kayo siya nag-review, nag-warning ko siya. Amen. Pero ang warning mga God, mas buhat-buhat kaysa review. Pero diba? Sabi na sa eskwelahan ko, badlungon ka na sa teacher, mas dyan pero warning ka na ganit ka na, bantay na siya ka anak, kaya basigong sana na ipataw na sana, or ipataw na kuhaan ka na yung mga consequence sa teacher o sa niyo, diba? So same as Jesus, kung i-review mo ka ni Jesus, kung i-review mo ka, nato siya i-warning ka na to. Amen? Kinata ka lang ni Jesus ko, kung sa review, warningan ka. Bagay pa ka, ayaw na. Ayaw siya niya.
Because, amen nila. Because God loves so much, naa ko siya warning. Amen? Yung siya diga sa verse 3, sa Revelation 3 verse 3, yung siya diga, but if you do not wake up, wala, kapag naging magpagahit-gahit siya, ginumata, nagkasing-kasing tig-ang, usahay, padala lagi sa kalimutan. Amen? So, kung di ka ma-wake up, I will come like a thief in the night, and you will not know what time I will come to you. Wala daw siya, like a thief in the night. Sama sa kawatan sa gabi, na wala siya o magdala o judgment. Amen? Ang kawatan, hindi ko na magpahibalo, mas siya mangawat. Kaya makabalo ka, kabalo pa lang ka, lang, tantahan na mo ang balay, hindi siya magpahibalo. Gihulagway ni Jesus na kana, parable na anak. Gihulagway niya nga, kung dilit ka, wake up, ang imong paigumpa, ang pagtuos ako, hindi mo pa ipabathon. I will come like a thief in the night, sama sa kawatan mo ang hako. And you will not know at what time I will come. Kita kabalo kano sa o kano sa mobile for kano sa ipataw ni Jesus ang judgment pa.